Sa liblib na baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay sinasalubong ng tilaok ng mga manok at ang hangin ay laging may dalang amoy ng bagong ararong lupa, naninirahan ng isang simpleng magsasaka na nagngangalang Mang Tano. Hindi siya mayaman. Wala siyang malawak na bukirin, ni magagarang kagamitan sa pagsasaka. Ang tanging pag-aari niya ay isang maliit na lupang minana pa niya sa kanyang ama, isang lumang kubo na halos kinakain na ng anay, at ang kanyang matibay na pananalig na balang araw ay giginhawa rin ang kanyang buhay. Araw-araw ay gigising siya bago pa sumikat ang araw. Sa dilim pa lamang ay nakasindi na ang maliit na lampara sa kanilang kubo. Tahimik niyang isinasabit ang kanyang lumang itak sa baywang, isinusuot ang kupas na salakot at binubuhat ang asarol na ilang ulit nang napalitan ng hawakan. Hindi kailanman naging madali ang kanyang buhay. Kapag tag-araw, natutuyo ang kanyang tanim. Kapag tag-ulan naman, nalulunod ang kanyang palayan. Kung minsan ay sinasalanta pa ito ng mga peste. Subalit hindi siya sumusuko. Naniniwala siyang ang bawat butil ng pawis na tumutulo sa lupa ay may katumbas na biyayang ibabalik ang may kapal. Sa kabilang dako ng baryo, marami ang nanlalait sa kanya. Hanggang ngayon, mahirap pa rin si Mang Tano. Wala na yatang pag-asang umasenso yan. Mas mabuti pang ibenta na lang niya ang lupa. Naririnig niya ang lahat ng iyon, ngunit hindi siya sumasagot. Mas pinipili niyang ituon ang lakas sa pagsasaka kaysa makipagtalo. Isang umaga, mas mainit kaysa karaniwan ang sikat ng araw. Parang apoy ang hanging umihip. Mula madaling araw hanggang halos tanghali ay walang tigil si Mang Tano sa pag-aararo. Bawat paghampas ng asarol ay tila dumadagdag sa bigat ng kanyang katawan. Ang kanyang damit ay basang-basa na ng pawis. Namumula ang kanyang mga palad, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Huminto siya sandali at tumingala sa langit. Wala pa pala akong natatapos, mahina niyang bulong. Muli siyang yumuko at ipinagpatuloy ang trabaho. Lumipas ang ilang oras, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga balikat. Pakiramdam niya ay mababali na ang kanyang likod sa sobrang pagod. Napansin niyang malayo na pala ang kanyang narating sa bukid. Naroon siya sa hangganan ng kagubatan. May isang matandang punong santol na matayog at napakalawak ng lilim. Noon pa man ay kilala na iyon ng mga matatanda sa baryo. Marami ng kwento ang umiikot tungkol sa punong iyon. May nagsasabing hindi dapat matulog sa ilalim nito. May nagsasabing may mga espiritong nagbabantay roon. May ilan ding nagsasabing pinagpapahingahan iyon ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ngunit para kay Mang Tano, isa lamang iyong puno. Isa lamang lugar na maaaring paghingahan. Hindi siya naniniwala agad sa sabi-sabi. Dahan-dahan siyang lumapit. Mas lalo niyang napansin ang laki nito. 3 katao marahil ang kakailanganing magkapit-bisig upang mapalibutan lamang ang katawan ng puno. Napakakapal ng mga sanga nito. Ang mga dahon ay luntian na tila hindi tinatablan ng tag-init. Sa ilalim nito ay malamig ang simoy ng hangin. Parang ibang mundo ang pakiramdam. Umupo si Mang Tano. Inilapag niya ang kanyang asarol. Tinanggal ang salakot. Pinunasan ng pawis sa noo. Huminga siya ng malalim. Napapikit siya. Sandali lang akong magpapahinga. Napakasarap ng malamig na hangin. Unti-unting gumaan ang kanyang paghinga. Nawala ang kirot ng kanyang mga balikat. Maging ang pagod sa kanyang mga binti ay tila unti-unting nawawala. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Tahimik ang buong paligid. Huminto ang huni ng mga ibon. Tumigil ang paghuni ng mga kuliglig. Pati ang hangin ay tila natigil sa paghihip. Maya-maya, may narinig siyang mahinang tinig. Mang Tano? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala siyang nakita. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Ngunit narinig na naman niya ang tinig. Mang Tano! Mas malinaw na ngayon. Napabalikwas siya ng bangon. Lumabas ka! Sino ka? Sigaw niya.
Tahimik. Walang sumagot. Tinignan niya ang paligid. Wala ni isang tao. Bigla niyang napansing tila kumikislap ang balat ng matandang punong santol. Unti-unting lumiliwanag ang mga ugat nito. Parang may gintong liwanag na dumadaloy mula sa pinakailalim hanggang sa mga sanga. Napaatras si Mang Tano. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakikita. Muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. Huwag kang matakot. Ako ang matagal nang nagbabantay sa punong ito. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Kasabay ng pagliwanag ng puno ay unti-unting umihip ang malamig na hangin. Isa-isang nalaglag ang mga dahon ng santol. Ngunit imbes na bumagsak sa lupa, ang mga ito ay umiikot sa kanyang paligid na tila sinusunod ang isang lihim na sayaw. Unti-unting bumukas ang malaking katawan ng punong santol. Mula sa liwanag ay may isang anyong dahan-dahang lumilitaw. Matangkad. Nakasuot ng lumang kasuotang tila hinabi mula sa mga dahon at balat ng puno. Mahaba ang puting buhok. Mabait ang mga mata ngunit naglalaman ng napakalalim na hiwaga. Hindi makapaniwala si Mang Tano sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya alam kung siya ba ay nananaginip o may isang pambihirang himalang nagsisimula ng baguhin ang kanyang kapalaran. Hindi makapagsalita si Mang Tano. Nakatayo lamang siya habang pinagmamasdan ang mahiwagang nilalang na unti-unting lumalabas mula sa liwanag ng matandang punong santol. Sa bawat hakbang nito ay tila sumasabay ang pag-indayog ng mga sanga. Ang malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa at sariwang dahon kahit katanghaliang tapat pa lamang. Tahimik ang buong paligid. Wala nang huni ng ibon, wala nang kuliglig. Tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Ilang sandali pa'y nagsalita ang nilalang. Huwag kang matakot, Mang Tano. Malalim ngunit banayad ang tinig nito. Marami na ang dumaan sa punong ito, ngunit iilan lamang ang pinili nitong kausapin. Napalunok si Mang Tano. Kung sino ka man, wala akong balak manggulo. Nagpahinga lamang ako rito dahil hindi ko na kaya ang pagod. Isang munting ngiti ang lumitaw sa mukha ng nilalang. Iyan ang dahilan kung bakit kita pinili. Napakunot ang noo ni Mang Tano. Hindi ko nauunawaan. Marahang lumapit ang nilalang. Hindi ito naglalakad gaya ng tao. Tila dumudulas lamang ang mga paa nito sa ibabaw ng damo na hindi man lang nayuyupi. Ang punong ito ay hindi ordinaryong santol. Mahigit 300 taon na itong nakatayo. Marami na itong nasaksihan, mga digmaan, taggutom, baha, tagtuyot at ang paglipas ng maraming salinlahi. Napatingala si Mang Tano sa napakalaking puno. Ngayon lamang niya napansin na may mga bahagi ng katawan nito na tila kumikislap na parang ginto kapag nasisinagan ng liwanag. Ang mga tao ngayon, patuloy ng nilalang, ay lumalapit dito dahil sa kasakiman. Ang iba'y naghahanap ng kayamanan, ang iba nama'y naghahangad ng kapangyarihan. Ngunit ikaw, ang hinahanap mo lamang ay lilim upang makapagpahinga. Napayuko si Mang Tano. Wala naman kasi akong ibang kailangan. Kung magkakaroon lang ako ng sapat na ani para may makain kami, masaya na ako. Natahimik ang nilalang. Tila sinusukat nito ang puso ng magsasaka. Pagkaraan ng ilang sandali ay itinaas nito ang kanang kamay. Biglang umihip ang malamig na hangin. Isa-isang nalaglag ang mga bunga ng santol. Ngunit walang kahit isang bunga ang bumagsak sa lupa. Lahat ng ito ay lumutang sa himpapawid. Unti-unti silang umikot sa paligid ni Mang Tano. Napasinghap siya. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kababalaghan. Pagkatapos ay isa-isang lumiwanag ang mga bunga. Maya-maya ay naging parang maliliit na ilaw ang bawat isa. Ang punong ito, wika ng nilalang, ay nagbibigay ng biyaya. Ngunit ang biyayang ibinibigay nito ay may kapalit. Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Tano. Hindi ko po kailangan ng malaking kayamanan.
Hindi kayamanan ang unang sinusubok ng puno, kundi ang puso. Napaisip si Mang Tano, tahimik siyang nakinig. Maraming taong humingi ng ginto. Maraming humingi ng kapangyarihan. Marami ring humiling na yumaman. Ngunit nang matupad ang kanilang mga kahilingan, nakalimutan nilang tumulong sa kapwa. Unti-unting nagdilim ang paligid. Sa harap ni Mang Tano ay tila may lumitaw na mga larawan. Nakita niya ang isang lalaking may dalang baul ng ginto. Ngunit habang tumatagal, ang ginto ay nagiging bato. May isa namang may malaking bahay. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay gumuho ito. May isang mayamang mangangalakal. Unti-unti naman itong naiwan na nag-iisa. Naglaho ang mga larawan. Muling lumiwanag ang paligid. Lahat ng biyayang ipinagkaloob ng puno ay binabawi kapag ang tumanggap ay naging sakim. Napabuntong hininga si Mang Tano. Ako po'y isang simpleng magsasaka lamang. Wala akong pangarap na maging mayaman. Ang gusto ko lamang ay magkaroon ng sapat na ani upang wala nang magutom ang aking pamilya. Ngumiti ang nilalang. Iyan ang sagot na matagal nang hinihintay ng punong ito. Biglang yumanig ang lupa. Mula sa mga ugat ng santol ay lumitaw ang isang maliit na sisidlang yari sa lumang kahoy. Lumutang ito hanggang sa harapan ni Mang Tano. Dalhin mo ito. Nagatubili siya. Ano po ang laman nito? Huwag mong bubuksan dito. Kapag nakauwi ka na sa iyong tahanan at sumikat ang unang bituin sa langit, saka mo lamang ito maaaring buksan. At tandaan mo, napakatahimik ng tinig ng nilalang. Ano man ang makita mo sa loob, huwag kang magiging sakim. Huwag mong ipagmamalaki. Huwag mong ipagpapalit ang kabutihan ng iyong puso. Kapag sinuway mo ang babalang ito, mawawala ang lahat ng biyayang ipagkakaloob sa iyo. Mahigpit na niyakap ni Mang Tano ang maliit na sisidlan. Pinapangako ko po. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Tumango ang nilalang. Unti-unti itong naglaho kasabay ng pagbalik ng mga dahon sa mga sanga. Nawala ang gintong liwanag. Muling naging karaniwang puno ng santol ang nasa kanyang harapan. Bumalik ang huni ng mga ibon. Umihip muli ang mainit na hangin ng hapon. Napatingin si Mang Tano sa paligid. Parang walang nangyari. Ngunit naroon pa rin sa kanyang mga kamay ang mahiwagang sisidlan. Napalunok siya. Hindi niya alam kung anong lihim ang naghihintay sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya namamalayang may isang pares ng matang nagmamasid mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng maitim na balabal. Mahigpit nitong pinagmamasda ng sisidlang dala ni Mang Tano. At sa kanyang mga labi ay dahan-dahang sumilay ang isang mapanganib na ngiti. Mahaba ang nilakad ni Mang Tano pauwi mula sa hangganan ng kagubatan. Sa bawat hakbang ay mahigpit niyang hawak ang maliit na sisidlang yari sa lumang kahoy. Hindi niya ito binibitawan kahit saglit. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang mga huling sinabi ng mahiwagang tagapagbantay. Kapag sumikat ang unang bituin, saka mo lamang bubuksan. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Ginto ba? Pilak? Mahalagang hiyas? O isang bagay na higit pa roon? Ngunit pinigil niya ang sariling buksan ito. Maraming ulit na sumagi sa kanyang isip ang tukso. Ngunit nanaig ang kanyang pangako. Pagsapit niya sa kanilang maliit na kubo ay sinalubong siya ng kanyang asawa na si Aling Rosa. Napansin agad nito ang matinding pagod sa kanyang mukha. Tano, bakit ang tagal mong umuwi? Nag-aalala na ako. Ngumiti ng bahagya ang magsasaka. Napalayo ako sa bukid. Napahinga ako sa ilalim ng matandang puno ng santol. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Aling Rosa. Sa matandang puno? Oo. May nangyari ba? Sandaling natahimik si Mang Tano. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ikwento ang kanyang nasaksihan. Ngunit naalala niya ang bili ng tagapagbantay na huwag ipagmalaki ang biyaya. Kaya't bahagya lamang siyang ngumiti. Wala naman. Napasarap lang ang pahinga.
Hindi na siya nagtanong pa. Magkasama silang naghapunan ng simpleng kanin at pinatuyong isda. Tahimik ang gabi. Tanging ang lagitik ng kawayan at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Habang kumakain ay palihim na nakatingin si Mang Tano sa sisidlang nakapatong sa isang sulok ng kubo. Unti-unti nang dumidilim ang kalangitan. Isa-isang lumilitaw ang mga bituin. Huminga siya ng malalim. Maya-maya pa'y sumikat ang unang bituin. Tumayo siya. "Rosa, sandali lang. May kailangan akong tingnan." Lumapit siya sa sisidlan. Marahan niya itong inilapag sa banig. Unti-unti niyang inalis ang takip. Sa oras ding iyon ay may kakaibang liwanag na sumilay mula sa loob. Napaatras siya. Hindi ito nakakasilaw. Sa halip ay banayad at mainit ang liwanag. Dahan-dahan niyang sinilip ang laman. Hindi ginto. Hindi pilak. Hindi rin mga mamahaling bato. Isang maliit na supot ng mga buto ng palay ang naroon. Napakunot ang kanyang noo. Ito lang? May kasamang isang dahon na tila sinulatan ng kakaibang mga guhit. Hindi niya mabasa ang mga ito, ngunit habang hawak niya ang dahon ay tila unti-unting nagiging malinaw ang kahulugan, parang may tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Itanim mo ang mga binhing ito sa unang sinag ng araw. Huwag kang maghangad ng higit sa kailangan. Ang aanihin mo ay magiging bunga ng iyong kabutihan. Napangiti si Mang Tano. Ngayon niya naunawaan. Hindi pala kayamanan ang ipinagkaloob sa kanya. Pag-asa. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo siya sa kanyang bukid. Bitbit niya ang supot ng mga mahiwagang binhi. Lumuhod siya sa lupa. Maraming salamat sa biyayang ito. Isa-isa niyang itinanim ang bawat butil. Pagkatapos ay marahan niya itong diniligan. Wala namang kakaibang nangyari. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Lumipas ang buong maghapon. Kinagabihan ay umulan ng banayad. Hindi malakas. Sapat lamang upang mabasa ang lupa. Kinabukasan. Nagulat si Mang Tano. Ang mga butong itinanim niya kahapon ay nagsimula ng tumubo. Hindi lamang iyon. Mas luntian ang mga dahon nito kaysa karaniwang palay. Mas matibay ang mga tangkay at tila kumikislap ang bawat hamog na dumadampi rito. Napaluhod siya sa tuwa. Hindi niya akalaing ganoon kabilis ang pagtubo ng mga ito, ngunit hindi lamang siya ang nakapansin. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang bukid ay may dalawang magsasakang dumaan. Hindi ba kahapon lang niya itinanim iyan? Oo. Paano nangyari iyon? Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Isa-isang dumating ang mga usisero. May humanga, may nagtaka, ngunit mayroon ding nainggit. Isa sa kanila ay ang mayamang usurero sa baryo na si Don Rufino. Matagal na nitong gustong bilhin ng maliit na bukid ni Mang Tano, ngunit paulit-ulit siyang tinatanggihan. Nang makita niya ang pambihirang pagtubo ng palay, ay kumislap ang kanyang mga mata. Hindi maaring ordinaryo ang mga tanim na iyan. Sa di kalayuan ay naroon din ang matandang lalaking nakaitim na balabal na lihim na sumunod kay Mang Tano mula pa sa kagubatan. Tahimik lamang itong nakatingin. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita sa sarili. Nasa kanya nga ang biyaya ng punong santol. Panahon na upang kunin iyon. Samantala, walang kamalay-malay si Mang Tano na habang unti-unting umuunlad ang kanyang bukid, mas lalo rin siyang nalalapit sa isang panganib na matagal nang naghihintay sa mahiwagang biyayang kanyang tinanggap. Lumipas ang ilang araw. Ang maliit na bukid ni Mang Tano ay naging usap-usapan sa buong baryo. Ang mga palay na karaniwang inaabot ng ilang linggo bago tumubo ay mabilis na lumago. Luntian ang bawat dahon, matitibay ang mga tangkay at tila masigla ang buong taniman. Maraming magsasaka ang dumadalaw upang makita ito. May mga tunay na natutuwa. May mga humahanga, ngunit meron ding lihim na naiinggit. Hindi nagbago si Mang Tano.
Araw-araw ay maaga pa rin gumigising. Maingat niyang dinidiligan ng kanyang mga tanim at taimtim na nagdarasal bago simula ng trabaho. Salamat po sa biyayang ipinagkaloob ninyo. Bigyan niyo po ako ng pusong marunong magpasalamat. Hindi niya inisip na siya ay mas mataas kaysa sa iba. Alam niyang ang biyayang natanggap niya ay hindi para sa pagmamataas. Isang umaga, habang nag-aalis siya ng damo sa paligid ng bukid, dumating ang isang matandang babaeng halos hindi na makalakad. Punit-punit ang damit nito. Payat na payat ang katawan. Halatang ilang araw nang hindi nakakakain. Anak, mahina nitong tawag. Agad na lumapit si Mang Tano. Nay, ano po ang kailangan ninyo? May maipapakain ka ba? 2 araw na akong walang laman ng tiyan. Hindi nagdalawang isip si Mang Tano. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at mabilis na umuwi sa kubo. Kahit kakaunti lamang ang kanilang pagkain, inilabas niya ang natitira nilang kanin, ilang pirasong tinapa at isang banga ng malamig na tubig. Pasensya na po, ito lang ang meron kami. Napaluha ang matanda. Sapat na ito. Tahimik itong kumain habang mag-asawang nakaupo sina Mang Tano at Aling Rosa. Nang mabusog ang matanda ay tumayo ito. Maraming salamat. Hindi po namin kayang pabayaang magutom kayo. Ngumiti ang matanda. Ngunit kakaiba ang kanyang ngiti. Parang may lihim itong alam. Kapag marunong kang magbahagi, hindi nauubos ang biyaya. Pagkasabi nito ay naglakad na ito palayo. Hindi siya pinansin pa ni Mang Tano. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang sandali ay napansin ni Aling Rosa ang isang bagay. Tano, ano yon? Wala na ang matanda. Napalingon si Mang Tano. Mahaba at tuwid ang daan. Wala namang sangang pwedeng likuan, ngunit wala na roon ang matanda. Parang bigla na lamang itong naglaho. Nagkatinginan silang mag-asawa. Hindi nila may paliwanag ang nangyari. Kinabukasan ay nagtungo muli si Mang Tano sa kanyang bukid. Pagdating niya ay halos mapatigil ang kanyang paghinga. Mas lalo pang lumago ang kanyang mga tanim. Mas matingkad ang luntiang kulay ng mga dahon. Mas matitibay ang mga tangkay. At ang bawat halaman ay punong-puno ng malulusog na uhay. Hindi siya makapaniwala. Parang nadoble ang sigla ng kanyang palayan sa loob lamang ng isang gabi. Napaluhod siya. Maraming salamat. Habang nagdarasal siya, hindi niya napansing may mga matang nagmamasid mula sa likod ng malalaking puno. Si Don Rufino, kasama ang 2 niyang tauhan. Mahigpit nitong pinisil ang kanyang tungkod. Hindi na ito normal. Gusto kong malaman ang sikreto niya. Lahat ng mayroon siya ay magiging akin. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Mang Tano at Aling Rosa, 3 anino ang dahan-dahang lumapit sa kanilang bukid. May dala silang mga sako. Balak nilang nakawin ang mga mahiwagang palay. Tahimik silang pumasok sa bukid. Ngunit sa unang hakbang pa lamang ng isa sa mga tauhan, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsayawan ang mga dahon. Ang mga uhay ng palay ay sabay-sabay na yumuko na tila may sariling buhay. Mula sa hangin ay narinig nila ang isang malalim na tinig. Ang biyayang ito ay hindi para sa mga sakim. Nanlaki ang mga mata ng 3 magnanakaw. Biglang kumislap ang buong bukid sa matingkad na gintong liwanag. Napasigaw sila sa takot. Nabitawan ang kanilang mga sako. Nagtakbuhan sila nang hindi man lamang lumilingon. Mula sa malayo ay nakita ni Don Rufino ang nangyari. Namutla siya. Ngunit sa halip na umatras ay lalo lamang tumindi ang kanyang kasakiman. Kung hindi kayang nakawin, may ibang paraan. At sa kabilang dulo ng kagubatan, sa ilalim ng mahiwagang punong santol, muling lumitaw ang misteryosong tagapagbantay. Tahimik nitong minasdan ang buwan. Pagkatapos ay nagsalita sa malamig na hangin. Nagsimula na ang unang pagsubok. Ngunit ang pinakamabigat na hamon ay hindi manggagaling sa mga magnanakaw, kundi sa puso mismo ni Mang Tano.
Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nahinog ang mga palay sa bukid ni Mang Tano. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang dating maliit at halos hindi namumungang bukirin ay napuno ngayon ng mabibigat na uhay na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Sa bawat ihip ng hangin ay tila gintong alon ang gumugulong sa kanyang bukid. Nagpasalamat siya sa may kapal. Kasama si Aling Rosa, buong sipag nilang inani ang palay. Hindi sila halos makapagpahinga, ngunit magaan ang kanilang pakiramdam. Nang matapos ang anihan, lalo silang namangha. 3 ulit na mas marami ang kanilang naani kaysa sa mga nakaraang taon. Hindi lamang iyon, ang bawat butil ay malalaki, mabibigat at napakaganda ng kalidad. Nang dalhin nila ang ani sa pamilihan, agad itong pinag-agawan ng mga mamimili. Napakaganda ng palay ninyo. Parang hindi pa kami nakakita ng ganitong klase. Sa loob lamang ng isang araw ay naubos ang lahat ng kanilang ani. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, umuwi si Mang Tano na may sapat na salapi upang mabayaran ang kanyang mga utang, makabili ng pagkain at maipagawa ang kanilang tumutulong bubong. Ngunit kahit may hawak na siyang malaking halaga, hindi siya nagbago. Una niyang binayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang. Pagkatapos ay bumili siya ng bigas, gamot at ilang kasangkapan sa pagsasaka. Ang natira ay itinabi niya para sa susunod na taniman. Nang mabalitaan ito ng mga taga-baryo, lalo siyang iginalang ng marami. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa malaking bahay ni Don Rufino, galit na galit ang mayamang usurero. Pinagbagsakan niya ng kamao ang mesa. Imposible! Isang hamak na magsasaka ang yumayaman habang ako ay hindi malaman ang sikreto. Tahimik na lumapit ang matandang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Hindi na ito mukhang isang ordinaryong matanda. Matalim ang kanyang mga mata at tila may kung anong lihim na kapangyarihan. Kung nais mong mapasayo ang biyaya, ano ang dapat kong gawin? Agad na tanong ni Don Rufino. Hindi mo makukuha ang biyaya hanggat malinis ang puso ng may-ari nito. Ngunit, kung maitutulak mo siya sa kasakiman, kusang mawawala sa kanya ang biyaya. Nagliwanag ang mukha ni Don Rufino. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinabukasan, nagtungo siya sa kubo ni Mang Tano. Pagdating niya ay magalang siyang ngumiti. Mang Tano, binabati kita. Nagulat ang magsasaka. Hindi niya inaasahang dadalawin siya ng lalaking matagal nang nais bumili ng kanyang lupa. Salamat po. Nabalitaan kong napakaganda ng ani mo. Pinagpala lamang po. Tumawa si Don Rufino. Kung gayon, may alok ako. Tahimik na nakinig si Mang Tano. Bibilhin ko ang buong lupa mo. Hindi po. Hindi man lamang nag-isip si Mang Tano bago sumagot. Ngunit hindi sumuko si Don Rufino. 5 beses ang halaga. Hindi po. 10 beses. Umiling pa rin si Mang Tano. Napansin ni Don Rufino ang lumang kubo, ang punit na mga dingding at ang sirang bakod. Isipin mo ang asawa mo. Makapagpapatayo ka ng malaking bahay. Magkakaroon ka ng mga katulong. Hindi ka na magpapagod sa bukid. Tahimik lamang si Mang Tano. Maya-maya ay ngumiti siya. Kung ibebenta ko ang lupa, saan ako magsasaka? Napahinto si Don Rufino. Ito ang lupang minana ko sa aking ama. Dito ako nabuhay. Dito ako pinakain ng lupa kahit sa mga panahong kaunti lamang ang ani. Hindi ko ito ipagbibili. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Rufino. Magsisisi ka. Tumalikod siya at mabilis na umalis. Habang naglalakad pa uwi ay nagdidilim ang kanyang mukha sa galit. Hindi pala sapat ang pera. Kailangan niyang matukso sa ibang paraan. Kinagabihan, muling nagpakita ang tagapagbantay ng mahiwagang punong santol sa panaginip ni Mang Tano. Nakasuot pa rin ito ng kasuotang yari sa mga dahon at balat ng puno. Mang Tano, lumapit ka. Sa panaginip ay sumunod ang magsasaka.
Naipasa mo ang unang pagsubok, ngunit hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Darating ang araw na pipili ka sa pagitan ng sariling kapakanan at ng kapakanan ng iba. Ang pasyang iyon ang magpapasya kung mananatili sa iyo ang biyaya. Bago pa makapagtanong si Mang Tano ay unti-unting naglaho ang tagapagbantay. Nagising siyang hinihingal. Kasabay nito ay isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Lumabas siya ng kubo. Napatingala siya sa langit. Makakapal na maiitim na ulap ang unti-unting bumabalot sa buong paligid. Kasabay ng malamig na hangin ay nagsimulang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa loob lamang ng ilang sandali ay umapaw ang ilog na dumadaloy malapit sa baryo. Nagtakbuhan ang mga tao. May mga batang umiiyak. May mga alagang hayop na pinakakawalan. At mula sa mataas na bahagi ng bundok ay narinig ang nakabibinging ugong ng rumaragasang tubig. Napagtanto ni Mang Tano na isang malaking pagbaha ang paparating. Isang sakunang maaaring sumira hindi lamang sa kanyang bukid kundi sa buong baryo. Patuloy ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang maliliit na sapa ay naging rumaragasang ilog. Ang mga daan sa baryo ay unti-unting nilamon ng tubig. Ang malalakas na hangin ay nagpabagsak ng ilang puno habang ang kulog at kidlat ay tila walang kapagurang humahampas sa kalangitan. Nagsimulang magpanik ang mga tao. Umaapaw na ang ilog. Ilipat ninyo ang mga bata. Iakyat ang mga alagang hayop sa mataas na lugar. Agad na kumilos si Mang Tano. Hindi niya inisip ang kanyang sariling ani. Sa halip, tinulungan muna niya ang kanyang mga kapitbahay. Kasama si Aling Rosa. Hinakay nila ang matatanda at mga bata patungo sa matibay na gusali ng lumang paaralan na nasa mataas na bahagi ng baryo. Habang pabalik siya upang tumulong pa, nakita niyang napapalibutan na ng tubig ang kanyang bukid. Unti-unti nang nilalamon ng baha ang mga pilapil. Napakuyom siya ng kamao. Kung magpapatuloy ang pagtaas ng tubig, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit sa sandaling iyon ay narinig niya ang malakas na sigaw. Tulong! Napalingon siya. Sa kabilang bahagi ng rumaragasang tubig ay may isang batang lalaki na nakakapit sa isang kawayan. Kasama nito ang kanyang nakababatang kapatid na halos matangay na ng agos. Hindi na nag-isip si Mang Tano. Mabilis niyang hinubad ang kanyang salakot at tumalon sa baha. Malakas ang agos. Ilang ulit siyang muntik matangay. Ngunit hindi siya sumuko. Pinilit niyang marating ang dalawang bata. Nandito na ako. Huwag kayong bibitaw. Mahigpit niyang niyakap ang magkapatid at dahan-dahang itinawid ang mga ito sa ligtas na lugar. Palakpakan at sigawan ng tuwa ang sumalubong sa kanila. Ligtas sila! Salamat, Mang Tano! Pagod na pagod siyang napaupo sa putikan. Basang-basa ang kanyang katawan. Ngunit nakangiti siya. Habang nagpapahinga siya, ay napansin niyang may isang matandang lalaki ang tahimik na nakatingin sa kanya. Punit ang kasuotan nito. May hawak na tungkod. Hindi ito nagsasalita. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ay bahagya itong ngumiti. Saglit lamang iyon. Paglingon muli ni Mang Tano ay wala na ang matanda. Parang naglaho na lamang ito sa gitna ng ulan. Samantala, si Don Rufino ay abalang inililigtas ang kanyang mga baul ng salapi at mamahaling gamit. Huwag ninyong unahin ang mga tao. Ang mga baul muna. Huwag kayong tanga. Ngunit habang inililipat ng kanyang mga tauhan ang mga baul, biglang gumuho ang isang bahagi ng kanyang bodega. Tinangay ng rumaragasang tubig ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Hindi! Habulin ninyo! Ngunit wala nang makahabol. Sa loob lamang ng ilang sandali ay naglaho ang kanyang mga baul sa malakas na agos. Napaluhod si Don Rufino sa galit at panghihinayang. Samantala, sa bukid ni Mang Tano ay tila may himalang nagaganap. Bagamat nakapaligid ang baha, hindi tuluyang nilubog ang kanyang palayan. May tila hindi nakikitang pader na humahadlang sa rumaragasang tubig.
Ang mga halaman ay bahagyang yumuyuko sa hangin, ngunit hindi nababali. Sa ilalim ng mahiwagang punong santol, muling lumitaw ang tagapagbantay. Itinaas nito ang kanyang kamay. Marahang sumayaw ang mga dahon ng santol, at sa hangin ay umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Ang biyaya ay lumalakas sa pusong marunong magsakripisyo. Kinabukasan, humupa ang ulan. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Maraming bahay ang nasira. Maraming pananim ang nalunod sa baha. Ngunit walang nasawing buhay. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Lahat sila ay lumapit kay Mang Tano. Isa-isang nagpasalamat ang mga pamilyang kanyang natulungan. May mga matatandang umiiyak sa tuwa. May mga batang yumakap sa kanya. Tahimik lamang siyang ngumiti. Nagkataon lang na naroon ako. Ngunit sa kanyang likuran, lihim na nakamasid ang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Mabigat ang kanyang titig. Habang dumarami ang kabutihang ginagawa mo, lalo ring lumalakas ang kapangyarihan ng biyaya. Kung ganoon, kailangan ka nang mawala ng tiwala sa mga tao. Unti-unti siyang naglaho sa gitna ng manipis na hamog. Hindi alam ni Mang Tano na ang susunod na pagsubok ay hindi na tungkol sa kayamanan o sakuna. Ito ay tungkol sa pagtataksil ng isang taong itinuturing niyang tunay na kaibigan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang malaking baha. Unti-unti nang bumangon ang baryo ng San Isidro. Sama-samang nagtulungan ang mga tao sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay at sa paglilinis ng mga bukirin na tinabunan ng putik at mga troso. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang maraming magsasaka. May mga nawalan ng binhi, may mga naubusan ng kalabaw, may ilan pang halos wala nang maipakain sa kanilang pamilya. Habang ang iba ay nagdadalamhati, ang bukid ni Mang Tano ay muling namunga. Hindi kasing dami ng unang ani, ngunit sapat upang makapagbahagi siya sa mga kapitbahay. Namigay siya ng bigas sa mga pamilyang higit na naapektuhan ng baha. Nagbigay rin siya ng mga binhing palay upang may maitanim muli ang mga kapwa niya magsasaka. Dahil dito, lalong tumaas ang paggalang ng mga tao sa kanya. Ngunit may isang taong lihim na kinain ng inggit, si Pedro. Mula pagkabata ay matalik na kaibigan na ni Mang Tano si Pedro. Magkasama silang lumaki, nagtanim, at nangarap na balang araw ay giginhawa rin ang kanilang buhay. Ngunit magkaiba ang naging landas nila. Habang si Mang Tano ay nanatiling matiyaga at matapat, si Pedro ay naging padalos-dalos at mahilig sa madaling kita. Malaki ang naging utang niya kay Don Rufino dahil sa pagsusugal at maling pamamalakad sa kanyang maliit na bukid. Isang gabi, lihim siyang ipinatawag ni Don Rufino. Sa loob ng malaking bahay ay naghihintay din ang matandang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. "Maupo ka, Pedro," sabi ni Don Rufino. Kinakabahan siyang sumunod. "Narinig kong matalik mong kaibigan si Mang Tano." "Opo. Gusto mo bang mabayaran ko ang lahat ng utang mo?" Nanlaki ang mga mata ni Pedro. "Talaga po?" "Oo. Ngunit may kapalit." Napalunok siya. "Ano po iyon?" Gusto kong malaman ang lihim ng kanyang kasaganaan. Tahimik si Pedro. "Hindi ko alam." Biglang inilapag ni Don Rufino ang isang supot ng mga pilak sa mesa. Tumunog ang mga barya. Sapat ang halagang iyon upang mabayaran ang lahat ng utang ni Pedro at makapagsimula siyang muli. Unti-unting lumambot ang kanyang loob. Kaibigan ko siya, ngunit naalala niya ang kanyang mga pinagkakautangan. Naalala niya ang kanyang mga anak na nagugutom. Naalala niya ang mga naniningil sa kanya araw-araw. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatingin sa supot ng pilak. Sa huli, inabot niya ito. "Aalamin ko ang lihim niya." Ngumiti si Don Rufino. Samantala, walang kaalam-alam si Mang Tano. Masaya niyang sinalubong si Pedro kinabukasan. "Kaibigan, halika, sabay tayong magkape." Napayuko si Pedro. Nahihiya siyang tingnan sa mata ang kanyang matalik na kaibigan.
Habang nag-uusap sila, palihim niyang sinisilip ang paligid ng kubo. Napansin niyang wala roon ang mahiwagang sisidlan. Hindi rin niya makita ang anumang kakaibang bagay. Lumipas ang buong maghapon. Bago umuwi ay nagkunwari siyang nagtatanong, "Tano, paano ba naging ganyan kaganda ang ani mo?" Ngumiti lamang si Mang Tano. "Pinagbutihan ko lang ang pagtatanim at hindi ako nawalan ng pag-asa." Hindi na kontento si Pedro. Alam niyang may itinatago ang kaibigan. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng mag-asawa, palihim na bumalik si Pedro. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na bintana ng kubo. Tahimik siyang pumasok. Naghanap siya sa bawat sulok, sa ilalim ng banig, sa lumang baul, sa ibabaw ng mga kahon, hanggang sa makita niya ang maliit na sisidlang yari sa lumang kahoy. Kaya pala, mahigpit niya itong hinawakan. Ngunit nang bubuksan na niya ang takip, biglang namatay ang ilaw ng lampara. Lumamig ang hangin. Unti-unting umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig sa loob ng kubo. Ang biyaya ay hindi maaaring nakawin. Nanginig si Pedro, nabitawan niya ang sisidlan. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang malakas na hangin. Parang may mga aninong umiikot sa buong silid. "Maawa kayo." Napapikit siya sa sobrang takot. Maya-maya ay bumalik ang katahimikan. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, naroon pa rin ang sisidlan. Ngunit hindi na niya ito mahawakan. Para itong napakabigat na bato. Sa sobrang takot ay tumakbo siya palabas ng kubo. Hindi niya napansing gising na pala si Mang Tano. Tahimik lamang nitong pinagmamasdan ang papalayong anyo ng kanyang kaibigan. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya sumigaw. Malungkot lamang siyang napabuntong hininga. "Pedro, bakit mo nagawa iyon?" Kinabukasan, nagpunta si Pedro sa bahay ni Don Rufino. Punong-puno ng takot ang kanyang muka. "Hindi ko nakuha. Hindi ko man lang mabuksan." Nagnggit-ngit si Don Rufino. "Walang silbi." Ngunit ang matandang lalaking nakaitim na balabal ay bahagyang ngumiti. "Hindi pa tayo talo. Kung hindi natin makuha ang biyaya, sirain natin ang tiwala sa puso ni Mang Tano." Sa ilalim ng mahiwagang punong santol, marahang napapikit ang tagapagbantay. Ramdam nito ang unti-unting paglapit ng kadiliman. At alam niyang ang pinakamabigat na laban ay magsisimula na, sapagkat ang sugat na dulot ng pagtataksil ay higit na masakit kaysa anumang bagyo. Mabigat ang loob ni Mang Tano kinabukasan. Hindi siya halos nakatulog matapos niyang makita si Pedro na palihim na pumasok sa kanilang kubo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan. Magkasama silang naligo sa ilog noong mga bata pa. Magkasama silang nagtanim ng unang palay. Magkasama rin silang nangarap na balang araw ay magkakaroon ng mas maayos na buhay. Hindi niya akalaing darating ang araw na susubukan siyang pagnakawan ng taong itinuring niyang kapatid. Gayunman, hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip ay ipinagdasal niya ang kanyang kaibigan. Sana'y maliwanagan siya. Samantala, sa malaking bahay ni Don Rufino ay may binubuong masamang balak. Hindi sapat ang pagnanakaw. Malamig na wika ng matandang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. "Kailangan nating sirain ang kanyang pangalan." Napangiti si Don Rufino. Kapag tinalikuran siya ng buong baryo, mawawala rin ang lakas ng kanyang loob. Ilang araw ang lumipas, biglang kumalat ang isang tsismis. May nagsabing si Mang Tano raw ay gumagamit ng kulam upang mapaganda ang kanyang ani. May nagsabing may nakikita raw na kakaibang liwanag sa kanyang bukid tuwing hating gabi. May nagsabi pang nakikipag-usap daw siya sa mga espiritu ng kagubatan. Sa una ay walang naniwala. Ngunit habang paulit-ulit itong ikinakalat, unti-unting nagduda ang ilang taga-baryo. Hindi nga naman normal ang mga pananim niya.
Baka may katotohanan ang mga balita. Delikado kung may masamang kapangyarihan iyan. Masakit iyon para kay Mang Tano. Napansin niyang ang ilang dating masayang bumabati sa kanya ay umiiwas na. May mga batang hindi na pinapalapit ng kanilang mga magulang sa kanyang kubo. Maging ang ilan sa mga tinulungan niya noong panahon ng baha ay naging malamig ang pakikitungo. Tahimik niyang tinanggap ang lahat. Hindi siya nagtanggol sa sarili. Naniniwala siyang darating din ang katotohanan. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng kanyang palayan, dumating si Kapitan Lando kasama ang ilang matatanda sa baryo. Maang Tano, magalang siyang yumuko. Kapitan, may mga reklamo kaming natanggap. Ano po yon? Maraming nagsasabing ang iyong ani ay bunga ng itim na mahika. Napayuko si Mang Tano. Wala po akong ginagawang masama. Nagsisikap lamang po akong magsaka. Tahimik ang lahat. Maya-maya ay nagsalita ang isang matandang babae. Ako ang isa sa mga binigyan ni Mang Tano ng pagkain noong wala akong makain. Hindi ako naniniwalang masama ang taong ito. Tumayo rin ang isang ama. Kung hindi dahil kay Mang Tano, nalunod na ang dalawang anak ko sa baha. Isa-isa pang nagsalita ang mga taong tunay na nakaranas ng kabutihan niya. Unti-unting natahimik ang mga naroon. Napagtanto nilang mas mabigat ang mga mabubuting gawa ni Mang Tano kaysa sa mga chismis na walang patunay. Napayuko si Kapitan Lando. Humihingi ako ng paumanhin. Nagpadala kami sa sabi-sabi. Ngumiti lamang si Mang Tano. Wala po akong sama ng loob. Sa di kalayuan, nakamasid sina Don Rufino at ang matandang lalaking nakaitim. Nanggigil si Don Rufino. Bakit ayaw pa rin siyang talikuran ng mga tao? Tahimik na tumingin ang matanda sa mahiwagang punong santol na tanaw mula sa malayo. Ang katotohanan ay parang punong may malalim na ugat. Hindi ito madaling mabuwal, ngunit mayroon pa tayong huling paraan. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang tagapagbantay ng punong santol kay Mang Tano sa kanyang panaginip. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa dati. Mang Tano, malapit na ang huling pagsubok. Ang biyayang ipinagkalob sa iyo ay hindi lamang para sa iyong pamilya. Darating ang araw na kailangan mong pumili. Isang pasya ang magliligtas sa buong baryo, ngunit maaaring mawala sa iyo ang lahat. Bago pa makapagtanong si Mang Tano, naglaho ang tagapagbantay. Nagising siyang mabilis ang tibok ng puso. Paglabas niya ng kubo ay napansin niyang maliwanag ang buwan. Ngunit sa ilalim ng mahiwagang punong santol, may isang maitim na aninong nakatayo. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanyang direksyon. At sa mga mata nito ay nagliliyab ang matinding poot. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Mang Tano. Hindi mawala sa kanyang isipan ang panaginip. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga salita ng tagapagbantay. Darating ang araw na kailangan mong pumili. Tahimik siyang lumabas ng kubo. Ang buong baryo ay nababalot pa ng manipis na hamog. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang bukid, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Nang marating niya ang matandang punong santol, kusang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting lumiwanag ang katawan ng puno. Isa-isang kumislap ang mga ugat nito. At muling lumitaw ang mahiwagang tagapagbantay. Ngunit ngayon ay halata ang panghihina nito. Maputla ang kanyang muka. Ang dating maningning na kasuotan ay tila unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Nag-alala si Mang Tano. Ano pong nangyari sa inyo? Napangiti ng bahagya ang tagapagbantay. Humihina na ang kapangyarihan ng punong ito. Bakit po? Sapagkat may taong naghahangad na wasakin ito. Biglang naalala ni Mang Tano ang matandang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Siya ba ang may kagagawan nito? Tumango ang tagapagbantay. Maraming taon na niyang hinahangad ang kapangyarihang nakatago sa punong ito.
Hindi niya ito makuha dahil ang biyaya ay ibinibigay lamang sa taong may malinis na puso. Tahimik na nakinig si Mang Tano. Mang Tano, panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan. Marahang itinapat ng tagapagbantay ang kanyang palad sa katawan ng puno. Biglang lumiwanag ang buong paligid. May mga larawan na muling lumitaw sa harapan ni Mang Tano. Nakita niya ang isang sinaunang baryo. Isang napakalakas na tagtuyot ang sumalanta rito. Nalalanta ang mga pananim. Nagugutom ang mga tao hanggang sa may isang matandang magsasaka na nagtanim ng isang maliit na punla ng santol. Inalagaan niya iyon ng buong pagmamahal, hindi para sa sarili, kundi upang magkaroon ng lilim at bunga ang mga susunod na salinlahi. Dahil sa kanyang kabutihan, pinagpala ng langit ang punong iyon. Mula noon, pinili nito ang mga taong may pusong marunong magsakripisyo para sa kapwa. Unti-unting naglaho ang mga larawan. Ikaw ang pinakahuling napili ng punong ito. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tano. Ako po ang huli? Oo. Kapag nawala ang punong ito, mawawala rin ang biyayang matagal nitong iniingatan. Napayuko si Mang Tano. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Biglang yumanig ang lupa. Mula sa di kalayuan ay umalingaw-ngaw ang malakas na pagtunog ng mga palakol. Napalingon sila. Sa gilid ng kagubatan ay paparating si Don Rufino. Kasama niya ang maraming bayarang tauhan. May dala silang mga palakol, lagari at mga lubid. Kasunod nila ang matandang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Mahigpit ang hawak nito sa isang mahabang tungkod na kulay itim. Huminto sila sa harap ng punong santol. Malakas na tumawa si Don Rufino. Sa wakas, puputulin natin ang punong ito. Agad na humarang si Mang Tano. Huwag. Wala itong ginagawang masama. Ngunit hindi siya pinakinggan. Itinaas ng mga tauhan ang kanilang mga palakol. Sa unang hampas pa lamang, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsimulang umikot ang mga dahon ng santol. Kumikidlat ang kalangitan at mula sa katawan ng puno ay lumabas ang napakaliwanag na sinag. Napaatras ang lahat, ngunit hindi natakot ang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang tungkod. Matagal kitang hinintay, sigaw niya sa tagapagbantay. Ngayong mahina ka na, kukunin ko na ang kapangyarihan ng punong ito. Biglang nagbanggaan ang puting liwanag at ang maitim na usok na lumalabas sa tungkod. Nyanig ng malakas na pagsabog ang buong kagubatan. Napahandusay sa lupa si Mang Tano. Tinakpan niya ang kanyang mukha sa tindi ng liwanag. Nang muli siyang makatingin, nakita niyang unti-unti nang nagbibitak ang katawan ng mahiwagang punong santol. Napaluha ang tagapagbantay. Mang Tano, may isang paraan na lamang upang mailigtas ang punong ito. Ano po iyon? Kailangan mong isuko ang biyayang ibinigay sa iyo. Kapag ginawa mo iyon, babalik sa pagiging karaniwang magsasaka ang iyong buhay. Mawawala ang lahat ng himalang ipinagkaloob sa iyo. Ngunit maliligtas ang punong santol at ang buong baryo. Tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ni Mang Tano. Sa kanyang harapan ay ang bunga ng lahat ng kanyang paghihirap. Sa kabilang panig naman ay ang kapakanan ng buong baryo. Pumikit siya, huminga ng malalim, at gumawa ng pasyang magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Tahimik ang buong kagubatan. Ang malakas na hangin ay tila biglang tumigil. Ang mga ibon ay nagsipagliparan palayo at maging ang mga dahon ng mahiwagang punong santol ay tila naghihintay sa magiging pasya ni Mang Tano. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang tagapagbantay ng puno. Maputla na ang mukha nito. Unti-unti na ring nawawala ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Sa kabilang panig naman ay si Don Rufino, ang lalaking nakasuot ng maitim na balabal, at ang kanilang mga tauhan. Lahat ay naghihintay. Huminga ng malalim si Mang Tano.
Pinunasan niya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang punong santol. Naalala niya ang lahat. Ang mga panahong wala silang makain. Ang mga gabing tumutulo ang bubong ng kanilang kubo. Ang mga taong nanghamak sa kanya. Ang mga araw na halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit naalala rin niya ang mga taong kanyang natulungan. Ang mga batang kanyang nailigtas sa baha. Ang matatandang kanyang pinakain, ang mga kapitbahay na muling nakapagtanim dahil sa mga binhing kanyang ibinahagi. Napangiti siya, unti-unti siyang lumapit sa tagapagbantay. "Handa na po ako." Naluha ang tagapagbantay. "Sigurado ka ba?" Tumango si Mang Tano. Kung ang pagkawala ng biyaya ang kapalit ng kaligtasan ng maraming tao, buong puso ko itong tatanggapin. Hindi siya nagkatubili. Hindi siya nanghinayang, sapagkat alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o ani, kundi sa kabutihang naiiwan sa puso ng kapwa. Ngumiti ang tagapagbantay. "Kung gayon, ipatong mo ang iyong dalawang kamay sa puno." Dahan-dahang ginawa iyon ni Mang Tano. Sa sandaling dumikit ang kanyang mga palad sa katawan ng santol. Isang napakaliwanag na sinag ang bumalot sa buong kagubatan. Muling yumanig ang lupa. Ang lahat ay napapikit. Maging si Don Rufino at ang lalaking nakasuot ng maitim na balabal ay napaurong. Unti-unting lumabas mula sa dibdib ni Mang Tano ang isang gintong liwanag. Parang ilog itong dumaloy patungo sa katawan ng punong santol. Kasabay nito ay naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kakaibang lakas na matagal niyang taglay. Ngunit hindi siya natakot, bagkus ay lalo siyang ngumiti. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyang bumalik ang liwanag sa buong punong santol. Nawala ang mga bitak sa katawan nito. Lalong naging luntian ang mga dahon. Namukadkad ang maliliit nitong bulaklak at namunga ito ng sagana. Kasabay nito ay napasigaw ang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. "Hindi!" Unti-unting naglaho ang maitim na usok na bumabalot sa kanyang katawan. Nabitak ang kanyang itim na tungkod. Nagkapira-piraso ito hanggang maging abo. Kasabay noon ay nawala rin ang kanyang lakas. Lumuhod siya sa lupa. Samantala si Don Rufino ay napuno ng takot. Nakita niyang wala nang natitirang kapangyarihang maaari niyang angkinin. Napagtanto niyang ang kanyang kasakiman ang dahilan ng lahat. Lumapit siya kay Mang Tano, napaluhod. "Nagkamali ako. Patawarin mo ako." Tahimik na tumingin sa kanya si Mang Tano. Pagkaraan ng ilang sandali ay iniabot niya ang kanyang kamay. "Tumayo ka. Mas mabuting magsimula tayong muli kaysa mabuhay sa galit." Napaluha si Don Rufino. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay humingi siya ng tawad ng taos puso. Hindi lamang kay Mang Tano, kundi sa buong baryo. Ipinamahagi niya ang malaking bahagi ng kanyang lupain sa mga mahihirap na magsasaka. Pinawalang bisa niya ang mga utang ng maraming pamilya. At tumulong siyang muling paunlarin ang baryo. Samantala, si Pedro ay lumapit din kay Mang Tano. Luhaan itong lumuhod. "Kaibigan, hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo." Ngunit niyakap lamang siya ni Mang Tano. Ang tunay na kaibigan ay marunong ding magpatawad. Mula noon ay nagbago rin si Pedro. Naging masipag siyang magsasaka at tumulong sa mga nangangailangan. Unti-unting naglaho ang anyo ng tagapagbantay ng punong santol. Ngunit bago ito tuluyang mawala ay ngumiti ito kay Mang Tano. "Hindi mo na kailangan ang mahika, sapagkat ang puso mong mapagkumbaba ang siyang tunay na himala." Pagkasabi nito ay naging maliliit na sinag ng liwanag ang kanyang katawan at tuluyang naglaho sa hangin. Lumipas ang maraming taon. Si Mang Tano ay nanatiling isang simpleng magsasaka. Hindi na muling nagkaroon ng mahiwagang ani ang kanyang bukid. Kinailangan niyang magsumikap tulad ng dati. Ngunit isang kakaibang biyaya ang nanatili. Mula nang iligtas niya ang punong santol, naging masagana ang buong baryo. Naging mataba ang lupa,
Naging malinaw ang mga batis. Dumami ang ani ng lahat ng magsasaka at wala ng pamilyang nagutom. Ang matandang punong santol ay patuloy na nakatayo sa gilid ng kagubatan. Nagbibigay ito ng lilim sa mga pagod na manlalakbay, nagbibigay ng bunga sa mga batang naglalaro, at nagsisilbing paalala sa lahat na ang kabutihan ay laging nagbubunga ng biyaya. Tuwing dumaraan si Mang Tano sa ilalim ng puno, bahagya siyang napapangiti. Hindi na siya naghihintay ng himala, sapagkat nauunawaan na niyang ang pinakamalaking himala ay ang pusong marunong magmahal, magbahagi at magsakripisyo para sa kapwa. At sa baryo ng San Isidro, ang kwento ng pagod na magsasakang nagpahinga sa ilalim ng mahiwagang punong santol ay naging alamat na ipinapasa ng matatanda sa bawat salinlahi. Isang paalala na ang tunay na biyaya ay hindi nagmumula sa mahika, kundi sa kabutihan ng puso, wakas